Magandang araw po mga kawangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo, ito ay ng lungkod. Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na dyan sa Middle East. Yung Kane Sahid sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Kater sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe my channel and like my videos. Ngayon mga kawangis, kayo nang humusga sa tatlong presidente na ikinukumpara sa pagtatanong. Yung tinanong siya kung anong pagkakaiba ng tatlong presidente, si Noynoy Aquino, Duterte at Bongbong Marcos. Kayo nang humusga kung sino sa kanila ang the best na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito, panoorin natin. Ayon po kay Secretary Ben Hizon. In some capacity with three presidents, President Noynoy Aquino, President Rodrigo Duterte, and now President Ferdinand Marcos Jr. How different are their management styles in terms of infrastructure, transportation, and public accountability? Let's start off with President Noy. First of all, I did not have much interaction with the late President Pinoy. No? I was an undersecretary For political affairs. So I didn't really have that, wala akong masyadong interaction kay President. So I really can't speak too much as to the management style. I really know what, the public knew based on, what we see in the news, etc. But from what you saw? But from what I saw, I guess there was not a lot of infrastructure push, at least as far as I can remember, during that time. So I really can't speak a lot about that. The infrastructure push really came under President Duterte. Yes. Build. The renewed, and I was very active in the Build program. I was the president of the Basis Conversion Development Authority. We had two major projects at that time under Build. The expansion of the Clark International Airport in our province, Rico, and the new Clark City in Tarlac. So I worked very closely with the other infrastructure agencies, DPWH, the OTR, and the economic team. So there I had pretty much a front row seat there. And was substantial. No, that push was, and the numbers showed it. And a lot of the projects, though still unfinished, because infrastructure, matagal yan eh. Matagal yan eh. But for our end, we were fortunate that we were able to finish both of our big ticket projects at that time. The first phase of New Clark City, and also the expansion of the Clark International Airport, the new terminal. So how different were the management styles of President Duterte and now President Marcos? Quite different. President Marcos is more hands-on, in my experience now, in my limited experience the last 5 months. No, President Duterte really let the cabinet, do its thing. No, he would say, okay, build, importante yan, basta gawin nyo. Diba? He likes to delegate. Yeah. President Marcos, very hands-on. Very hands-on. He really makes it a point to get updates, regular updates. He wants to understand where the project is, what are the causes of delays, if there are any, what are the challenges. And he really works with the cabinet members, at least in my limited experience with the OTR, to really find solutions to whatever bottlenecks we have. So ayan mga kawangis ko. Kayo nang humusga kung sino sa mga tatlong presidente ang pinakamahusay na naghawak ng Republika ng Pilipinas. Simulan po natin kay Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino po, yung kapanahonan niya, siya po ang nagpa-impeach kay Chief Justice Corona. Ang tingin ko ang kanyang pinupukusan time na yun is economy. Ewan ko. Hindi naman umuladain ka namin dati. Tapos ito si Ben Hizon, to dati rin secretary ito ni Duterte to. So sinasabi niya si Duterte daw, binibigyan niya lang yung mga trabaho sa mga tao niya. Kasi nga may tiwala naman kasi si Pangulong Duterte. Tingnan niyo, yung panahon ni Pangulong Duterte po, may ngipin yung batas. Hindi, yung mga nagdudroga, di ba? Nagtatago, pinakulong, walang corruption na maririnig. Kapag may marinig lang nagkaroon ng corruption o problema sa loob ng isang institusyon, lahat tanggal. Di ba? Ganyan ang kanyang role kay Pangulong Duterte.
Pati pangalawa, gumanda yung ekonomiya. Na-handle niya maganda yung COVID-19. Kahit sang kadamak-damak na problema, na-handle niya ng maganda. Tapos pangalawa, yung maganda doon, yung mga nagdudroga, hindi pa kalat-kalat sa kalsada, nagtatago. Nagtatago talaga dati yung kay Pangulong Duterte. Maganda ang kanyang mga pinapakitang role sa mga tao. Tapos madali siyang lapitan kapag nagkaroon ng problema, kagaya sa Tanimbala, 'di ba? Pinatanggal niya na kaagad. Kasi kawawa naman kasi mga OFW na 'yon. Ngayon naman, sabi naman ng Bin Hason tungkol kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos daw, malayo ang pagkakaiba kay Duterte. Oo naman, malayo ang pagkakaiba talaga kay Duterte. Pero ang sabi niya, si Bongbong Marcos daw ay hands-on sa mga trabaho na ginagawa dito sa Pilipinas. Kung hands-on si Bongbong Marcos sa mga ginagawa sa Pilipinas, dati siyang sekretary po. Sekretary siya po ng agriculture. Bakit hindi niya bakit hindi niya napababa yung presyo ng mga bilihin, yung bigas sobrang mahal ang time na yon. Tapos ngayon naman, ba't nagkalat ngayon ng mga korupsyon sa flood control kung hands-on siya, di ba? Parang layo naman sinasabi niya. Kung hands-on ka, ibig sabihin bawat ahensya o institution, tinitignan mo, chinichik mo, pinapa-update mo. Bakit yung bakit ngayon lumala? Kaya ang tawag nga ngayon sa mga constructor ay murderer sila. Murderer ng budget ng Pilipinas. So paano mo masasabi na hands-on sa mga trabaho niya? Kasi ang alam ko kapag hands-on ka, lahat po ng mga trabaho, tinitignan mo, bawat galaw, bawat sintabos ng pera ng bayan, tinitignan mo, bakit nagkalat? Di ba? Ang dami, simula pa lang doon nagsimula yan sa People Initiative, di ba? People Initiative, nagkalat-kalat ng pera, mga hikes, mga tupad. Bakit din niya tinitignan? Ano ibig sabihin ba ni Ben Hason na hands-on? Hands-on lang mag-check, pero walang ginagawa. Ganun bang ibig sabihin? Kasi dapat kapag hands-on ka, ibig sabihin, binibigyan mo ng ng proteksyon ng taong bayan. Ngayon, ang daming mga issue ngayon sa flood control. Mayroon daw mga ebidensya daw. May mga ebidensya na. Ang dami ng ebidensya. Siyempre, may mga intelligence report yan. O bakit hindi siya nagpapel ng kaso? Kasi, tingnan mo, si Pangulong Duterte, wala siyang hindi siya hands-on. Pero trusted siya sa trusted siya sa kanyang mga kawani. Yung sa DPWH, kung ano pa diyan mga kawani ng gobyerno. Wala siya, pero nagagawa ng maganda. Walang ingay sa korupsyon. Walang ingay sa korupsyon sa panahon ni Duterte, walang ingay. Kapag mayroong korupsyon, tanggal ka agad, di ba? Tinatanggal na kaagad yung ganyang mga issue. So ngayon parang layo naman talagang pagkakabi. Pati ngayon, ang taas ng dolyares. Dati nga pumunta pa ng 58, 59, di ba? Nag-60 pa nga kung nagkakamali. Kay Duterte, yung dolyar pumunta ng 49. Kaya yung mga OFW, hindi na natutuwa kasi kapag bumaba yung dolyar, ang baba na yung palitan ng pera sa ibang bansa. So, pero kapag ganun, gumaganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Di ba? Kaya kay Ben Hason, baka hindi lang makapagsalito si Ben Hason ng diretsang kasi nga cabinet secretary siya ni Bongbong Marcos. Pero mas maganda po ang pamumuno ni Duterte sa panahon niya. Kasi yung mga adik, nagtatago. Unang-una yung pumunta ako diyan sa Malabo, no? Kasi gusto ko matulog lang isang araw diyan sa pinsan ko sa Malabon diyan, sa may Itoy Strait. Kasi diyan sa Malabon kasi mga street diyan, mga isda. Nabasa lang yung puwit ko ng ulan kasi time na yon. Sumakay horse tricycle. Tapos nilagay ko lang yung shorts ko doon sa labas. Wala pang 20 minutes. Nawala. Nawala yung shorts ko. Tapos yung palang kumuha rin pala yung may-ari ng tinitirahan namin dyan. O yung may-ari ng doon sa Malabon na bumibili ng mga droga. So hindi na ako umimik. Hindi ko na pinansin. Kasi okay lang, shorts lang naman yan. Ngayon bumalik ako doon sa Malabon Street. Nako, tahimik. Kahit madaling araw, tahimik ang time na yun na panahon ni Duterte. Tahimik. Tinanong ko kung saan yung mga tao, sabi nila na ikulong na. So mga tao doon talaga masaya na naglalakad kahit mga ating gabi. Hindi na sila nagkakaroon ng tawag na natatakot. Ngayon bumalik na naman doon. Nagkalat na naman.